Salamat po sa Panginoon once again na meron po tayong muling pagkakataon. Hindi lamang po ang makapagpuri sa Diyos, kundi po ang makasamba sa atin pong Panginoon. Dapat po every time na pumupunta po tayo sa church, nandun po yung atin pong expectation. No? Huwag lamang po tayong parang nandun yung participation, nandun po yung dapat ding expectation na meron pong gagawin ang atin pong Diyos. Mga kapatid, nung gusto kong bumalik dun sa kung paano nagsimula itong ating pong dinaranas ngayon. Mula ho noong March, noong magdeklara ang gobyerno na tayo raw po ay lockdown dahil nga po sa pandemic na ito. Sumunod naman po tayo. Dahil po ito ay batas, otoridad, kailangan po natin silang igalang, respetuhin bilang atin pong gobyerno. Pero nung binigyan po tayo ng pagkakataon ng gobyerno na muli ay makapagbukas at pwede na po ulit tayong sumamba bagamat limitado lang, mapapansin niyo po marami pa rin po sa mga Kristiyano ang hindi po nakakapunta. Ano po ang dahilan? Dahil nga po marami pa rin po sa atin ay naroon yung takot. Ino-honor ko po yung takot, mga kapatid, sapagkat sino ba ang hindi natatakot? Pero ito po ang gusto kong makita ninyo. Kung totoong takot ka sa COVID, sana hindi ka lumabas ng bahay at wala kang ibang pinuntahan. Dahil kung nakakapunta ka sa ibang lugar at pagdating sa church ay hindi ka makapunta dahil ang sinasabi mo ay natatakot ka, unreasonable yan. Anong mensahe ang gusto mong ipaabot sa ating Panginoon? Pag sa ibang lakad, kaya mong pumunta na wala kang takot. Pero pagdating sa church, sasabihin natin, hindi ako pwedeng pumunta dahil ako'y natatakot. Now, ano yung gusto kong i-drive dito? Ito po yon. Kung mas kinatakutan po natin ang COVID more than God, binabaliwala po natin ngayon yung salita ng Diyos na sinabi po sa atin. At yun po yung gusto kong pag-usapan po natin. Kasi pwede hong ginamit ng Diyos yung pandemic na ito para subukan yung pananampalataya mo. Kung saan ka ba talaga nagtitiwala at sino ang pinagtitiwalaan mo. May mga bagay na inalis sa buhay natin na hindi po natin napigilan. Alam niyo po yon. Maraming mga kumpanya ang nagsara, maraming nawala ng trabaho, beyond their control. Hindi po nila yun napigil dahil yun po ay pagkakataon. So therefore, pinakikita lang nito na wala sa ating mga kamay ang pagpigil sa pwedeng mangyari sa anumang pong bagay. Tama po ba? At ginamit din po ito ng Panginoon para itest tayo. Anak, kapag ba may ganitong mga sitwasyon, sino na ang pinagtitiwalaan mo? Nasaan na ang pananampalataya mo? At marami po sa mga Kristiyano ang nabiktima rito. Hindi ko sinasabing nagtatapang-tapangan ka o ang lakas ng loob mo. Pero ito po sasabihin ko sa inyo. Kung yung gagawin mo ay para po sa Diyos, anong ikatatakot mo? At kung sakali man na may mangyari, again, sa mga sinasabi ko sa inyo, ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng bagay na ito. At ito po ngayon ang ating pag-uusapan, pinamagatan ko pong Fear God, not COVID. I'm so proud to tell you about this message. Actually, meron po akong mga message na iginaya prior to this. Alam niyo ba kung saan po ito naganap
only yesterday sa Dawn Watch, kung may nakapansin sa akin na panay ang ganyan ko sa cellphone ko, yun po yung time na meron pong inilalagay sa isip ko, sa puso ko, at sandaling-sandali lang po, mga kapatid. Natapos po yung pong Dawn Watch. Tapos po yung message. Pinernes ko na lang po ito nung nasa bahay. Pero meron po kasi akong ipiniprepare na message. Dalawa po ito. Great Commandment, Great Commission. Yun yung isa. At ito po yung pangalawa. Yung pong presence ng Lord. Gaano kahalaga. Yun po yung binubuo kong message. Halos po matatapos na ako. Yung isa tapos na, yung isa po matatapos pa lang. Ito wala ho sa mind ko. Pero bakit po inilagay ito ng Panginoon? Timely? I don't know. Pero gusto ko po kasing ipaalam sa inyo yung bagay na kung mas kinatatakutan natin ang COVID more than God, binaliwala ho natin yung mga salita na sinabi ng Diyos sa atin. Ito po yun, mga kapatid. Ito po teksto natin. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos. All together, say it. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Look at the word. Matakot ka sa Diyos. Malinaw po dito na kung meron tayo bilang tao, ang katungkulan daw po natin na ipinaalam sa atin, fear God. Magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Hindi doon sa anumang banta na meron sa buhay po natin, tulad po ng virus na yan. Again, hindi ko po sinasabing huwag nating katakutan. Pero wag naman po sanang ipakita natin sa Diyos na mas natakot po tayo sa COVID more than Him. Kasi yung pong damdamin ng Panginoon na para pong gusto nating ipakita na walang Diyos. Ano ang pagiging Diyos ko sa iyo kung hindi kita kayang proteksyonan? Ano ang silbi ko na ako'y naging ama mo? Gaya ng tawag mo, Father. Hindi lamang ako Diyos sa iyo, ako'y isang ama sa iyo. And yet, kapag pala may mangyayari sa iyo, doon sa bagay na ginagawa mo sa akin at hahayaan kita, anong naging silbi ko? Yun po ang ibig kong sabihin, kapatid. Tingnan nyo, sa Matthew 10, huwag niyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Ang katakutan natin ay ang Diyos na kayang pumatay ng katawan at ng kaluluwa. Meron na pong pasabi. Ang pwede lang gawin ng mga bagay na banta sa buhay natin ay ang patayin ng katawan natin. Pero hindi nila pwedeng salingin ang kaluluwa natin. Pero dito sinabi na, huwag niyong katakutan. Kundi ang katakutan niyo ay ang Diyos na pwedeng gawin ang lahat ng bagay na hindi pwedeng gawin ng bagay na atin pong kinatatakutan. Mga kapatid, huwag naman po sana tayong subukin ng ating Diyos. Again, kung ikaw po ay naririto dahil nais mong makasunod at makasamba sa Diyos, anong kinatatakot mo? At kung may mangyari man doon sa bagay na ginawa mo dahil lamang sa pagsambat, pagpunta mo at pagsunod mo sa Diyos, Lord, sinong makakapigil doon sa bagay na gusto mo? Pero gusto kong ipaabot sa iyo na walang pwedeng makahadlang sa akin pagdating sa relasyon ko sa inyo. Dahil ito lang po yung katungkulan ko na pwedeng ibalik sa inyo bilang anak mo. Sa dami na ng bagay na ginawa mo sa buhay ko. And until now, andyan pa rin, ramdam ko yung pag-iingat mo.
Again, yung sinabi ko, wag naman po sana tayong subukan ng Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, wala hong masama na mag-ingat. Dahil yun din naman po ang gusto ng Panginoon. Pero sa kabila ng pag-iingat natin, nandun pa rin sana yung pong pananaw natin na, Lord, higit sa lahat, ikaw ang pwede sa aming mag-ingat. Bakit? Dahil tingnan po ninyo ito. Parang opposite lang. Pero, ang sabi dito, siyang nag-iingat. Ang nag-iingat ng buhay ang siyang mawawalan ng buhay. Ang mawalan ng buhay dahil sa kanya ay magkakaroon. Nakita niyo? Kahit tanong ingat ang gawin ninyo, balutan niyo ng lahat ng katawan ninyo. At walang hangin na lalabas sa inyo, patay na rin kayo. Bakit? Ala ng hangin. Sa sobrang pag-iingat. Pero ito po gusto kong sabihin sa inyo. Kahit po proteksyonan nyo ang sarili nyo, pag inalaw ng Diyos na may mangyari sa iyo, mapipigilan mo? Hindi. So, hindi ko sinasabing wag na po tayong mag-ingat. Ang sinasabi natin dito, Lord, gaya po ng sinasabi mo, mag-ingat kami. Pero higit po sa lahat, ang buhay ko, sa iyo po pinagtitiwala, sapagkat ikaw ang pwedeng mag-ingat higit sa pag-iingat na pwede kong gawin sa sarili ko. Pero hayaan mo naman na magawa ko yung katungkulan ko bilang anak mo. May privilege ako na sumamba sa iyo, I have to be there. Ang ganda nung kinanta natin. Kung dito natin mamimit ang ating Panginoon, then I have to be there to meet Him once again. Amen? And that's the reason kung bakit po kayo pumaparito. At salamat nga sa buhay ninyo. Amen? Ipinakita ninyo sa Panginoon na talagang, Lord, sa kabila na may banta talaga sa bawat isa sa atin, dahil pwede nga tayong magkahawa-hawa, di ba? Kung merong mga may carrier dyan. Pero salamat sa Diyos. Sapagkat alam ng Panginoon yung intention mo. Alam ng Diyos yung reason mo kung bakit ka naririto. Lord, wala ho akong iba. Pero kung dahil lang sa pagginawa ko at sa pagsamba ko, ay hahayaan mo na magkaroon ako, may dahilan ka pa rin. Hindi pa pwedeng wala kang dahilan. Again, wag na nga po sana tayong subukan ng atin pong Diyos. So, ang gusto ko lang pong ipakita sa inyo, yung pong nakakalungkot kasi, na sinabi pa nga natin sa sarili po natin na tayo mga anak ng Diyos, pero parang wala tayong pagtitiwala sa atin pong Diyos, lalo na po sa mga salita na sinabi niya sa bawat isa sa atin. Kukunin ko yung mga word na pamilyar na ito sa inyo. Okay? Ano na po ito parang palasak na lagi. Lagi natin itong naririnig, laging binibitawan, lagi natin itong ginagamit. Pero ito nga po Pero yung pong salitang ito, minsan hindi ho natin masyadong iniintindi at binibigyan ng meaning. At ito po yung gusto kong sabihin kung bakit po pwedeng lumakas ang loob mo. Kasi the only way na lumakas ang loob mo sapagkat meron pong nagpapalakas nito. And the only way na mapalakas ka is through the Word. Sometimes through the Word. Word of encouragement. Ina-uplift ka ng salita na naririnig mo. At pwede ka naman din pabaksakin ng salita na naririnig mo kung negative yung pong sinasabi sa iyo. Pero hindi ho nagsasalita ng negatibo ang Diyos. Ang Panginoon kapag nagsalita, hindi po yung pong parang parinig, hindi po re-rebuking ka. Confrontational po ang Diyos. Kapag ka sinabi niya, ito yun. Now, my point is this. Ito po yung pong sinasabi niya na kaya po pwede na lumakas ang loob natin. Ano po ang sabi po rito sa una pong puntos natin? I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Kung ito ang sinasabi niya sa atin, hindi niya tayo iwan at pababayaan, mga kapatid, ito. Gagawin po niya ito dahil hindi po siya
sinungaling na Diyos. Kung sinabi niya ito sa bawat isa sa atin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, pangangatawanan ito ng Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi ako sinungaling. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Kapag ipinangako ko, tinutupad ko. Siya po yun, mga kapatid. So ngayon, anong pwedeng mangyari sa atin? Kung po yung word na ito, ang sinasabi niya, natatandaan niyo po ba, mga kapatid, yung pong mga alagad ay inabot ng unos sa gitna po ng laot na habang ang Panginoon ay natutulog? Alam niyo yan, di ba? Right? Okay, sino nakakaalam? Sino hindi nakakaalam? Wala naman magsasabi. Okay, now, my point is this. Hindi ho ba nung lumakas po yung unos, lumakas po yung hangin, nagpanik po yung mga alagad? At ano po ang sabi nila kay Lord? Ginising nila, Lord, wake up, wake up! O ano sabi po nila? Lord, don't you care? Wala ka bang pakialam? Lulubog na po tayo. Natutulog pa kayo dyan. Lord, do something. Tumayo ang Panginoon. Alam niyo ba sinabi niya? Nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan? Nakalimutan po nila na kasama nila ang Diyos sa bangka. At kung nagawa ng Diyos na humimlay at natulog sa kabila na hinahampas yung bangka, dapat po hindi ho sila nag-react. At doon po na-test sila ng Panginoon. Where is your faith? Ang maganda lang po na nakita po dito, ito. Sa time naman na ikay nagpapanik, alam nila kung sino ang kanilang lalapitan. Sa panahon na nandoon yung takot at pangamba, alam po nila kung sino ang tatawagan. Yun yung maganda na nakita kong gesture na ipinakita ng mga alagad, pero negative yun sa Panginoon. Bakit? Kasama niyo ako. Ang sabi rito ng Panginoon, Lo, I will be with you till the end of the age. Hindi kita iiwan. Pag sinabing hindi kita iiwan, He will always be there for us. Amen. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. So, wala akong pwedeng mangyari sa atin, okay, na iaalaw ng Diyos sa buhay po natin na ang magiging kaisipan at pananaw natin para tayong pinabayaan ng Diyos. It can't be. Hindi mangyayari yon sapagkat salungat po yon sa sinabi niya sa ating hindi kita pababayaan. Amen po ba, mga kapatid? Kaya yung mga nagsasabing, nakita mo si Lord. Si Lord, yung anak niya, di ba, nung nasa cross, di ba meron siyang word na binitawan doon? Anong word na binitawan niya ron? Father, why have you forsaken me? Totoo ba yun? Hindi. Totoo ba yun? Hindi. Totoo yun. Dahil nung makita nung ama, yung pagdurusa ng kanyang anak, basahin ninyo, yung kanyang mukha, ipinaling niya, sapagkat hindi niya matiis na makita yung pagdurusa ng kanyang anak. Jesus Christ knew how to be forsaken. And because of that, ayaw na pong ipadama ng Panginoon sa bawat isa sa atin yung pong damdamin kung paano ang pabayaan. Kaya sinabi niya rito, kung naranasan ko sa piling ng ama ko, for the purpose na kailangan po na maligtas kayo, sabi niya rito, I will never leave you nor forsake you. Why? Sapagkat alam ko ang damdamin ng isang pinabayaan.
Nakita nyo ang puso ng Panginoon? Ayaw niyang iparamdam sa atin. Kaya nga ho doon sa John chapter 3, kung pabasahin po ninyo, walang lalapit sa akin, 27 verse 27, walang lalapit sa akin na aking itataboy. Itataboy, forsaken, rejection. Bakit? Alam niya yung damdamin ng rejected. Lahat ng naranasan ng ating Panginoon, mga kapatid, ayaw niyang iparanas sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung word na ito, I will never leave you nor forsake you, because once in my life, meron nag-abandon sa akin. And that is my Father. Anong purpose? Because of you. Lahat ng nangyari kay Jesus Christ, it's because of you and because of me. At yun po, ngayon hindi mo ba pwede yun panghawakan? Na sinabi niya ritong hindi kita iiwan? Hindi po ito sa kanila lang sinasabi, mga kapatid, considering na tayo po ay mga anak din ng Diyos. Kundi tingnan niyo po, balikan niyo sila kung paano po time to time na sinasabi ng Panginoon na hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan. At hindi po tayo iba kaysa sa kanila. Romans, basahin po ninyo. Yung dating hindi ko mahal, minahal ko. Yung dating hindi ko kinahabagan, kinahabagan ko. Yung dating hindi ko bayan, tinawag kong bayan. And look at this verse, Deuteronomy 31. Ano sabi ron? Magpakatabang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matatakot sa kanila. Why? Pagkat sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo. The same word repeatedly, echoing my ear, and even po sa ating lahat. Bakit yan po ang paulit-ulit? Sapagkat gusto ng Diyos na panghawakan mo yung kanyang salita. Again, hindi ko sinasabing hindi danger o hindi dangerous po yung virus na ito. Dahil napakarami nang namatay. Pero meron kang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, mayroon kang Diyos. Huwag mo nga alisin sa isip mo na ikaw ay mayroon Diyos. Hindi lamang mayroon Diyos, kundi anak-anak. Si Yahweh kang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Kaya huwag kang magpapakita na pinanghihinaan ka ng loob. Huwag po natin kalilimutan that He is life. And He is the giver of life. He can give and He can take it back. Kaya niyang ibigay at kaya niya muli itong kunin. Amen. Because He is the source of life. Yun lang po, mga kapatid. Kapag ka meron po, honestly, fear is from the devil. It's not from God. Fear is from the devil. Dahil kapag ka naglagyan tayo ng takot, paralyzed po tayo. At sinasabi ko namang madalas sa inyo, fear is the opposite of faith. You cannot operate in faith if you have fear. Kaya ang gawain ng kaaway ay maglagay ng takot sa iyong kaisipan. At kapag ka naunahan ka ng takot, marami ka ng bagay na hindi pwedeng gawin because of that fear. Timothy 1:7, for God did not give us the spirit of fear, but of power and of sound mind. Hindi tayo binigyan ng takot ng Diyos o kaduwagan. Kundi sabi niya ron, kapayapaan. Sound mind. Pag sinabing sound mind, you have peace in your mind. Wala kang kinatatakutan. Why? Sapagkat confident ka sa sarili mo na merong isang Diyos na tapat na nangako at nagsabi sa iyong, hindi kita iiwan at hindi kita
pababayaan. That's the whole fight, mga kapatid. Pangalawa, na madalas nating naririnig, fear not, for I am your God. Fear not, for I am your God. Huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Bigyan nyo ng meaning yan. Ako ang iyong Diyos na nagsasabi sa iyo, fear not. Diyos ako. At kapag kasama mo ako, wala kang dapat na ikatakot. Lalo na nga, kung yung ginagawa mo ay para sa akin. Tingnan natin yung teksto. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino-man. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Ako ang iyong Diyos. Naintindihan mo ba? Diyos eka ako para sa iyo. At kung ako ay Diyos sa iyo, anong bagay ang hindi ko kayang gawin? Kung ako'y Diyos sa iyo. Diyos nga po ba siya? Yes. May imposible ba sa Diyos? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Wala. Sapagkat siya nga ay Diyos. First Samuel, tinan nyo sabi, kayo Yahweh, ang ano? Ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay, maaari nyo kaming, nasa kamay? Nasa Diyos. Kung kaya niyang buhayin ang patay, kapatid, ang kinatatakutan po natin na hindi ba, isa lang. Kamatayan lang naman kinatatakutan natin, amen? Ang sabi rito, I am the giver. Again, giver siya ng life. Sabi, ako ay kami kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ko kayong patayin. Maaari ko rin kayong buhayin. Nasa kamay nino ng Diyos ang pagpapasya. Nasa kaninong kamay ang pagpapasya? Nasa Diyos. Maaari, ibig sabihin, kaya ko. Kaya kitang buhayin, kaya kitang patayin kung gugustuhin ko. At kahit hindi sa COVID na ito, kung gusto ko na mamamatay ka, mamamatay ka. Tama po ba? Pero pag sinabi ng Diyos na kahit sa ano, hindi ka mamamatay, kahit ano po ang dumapo sa iyo. Sa totoo lang. Kapag may purpose pa ang Panginoon sa buhay mo, at hindi pa iyon yung time mo, kapatid, kasi ito lang po ang pwede nyo sabihin, Lord, nasa kamay mo buhay ko Ikaw ang magpapasya nito. Kung kailan ako magtatagal, at kung sa totoo lang, at kung anong kaparaanan ng aking ikamamatay, nasa iyong mga kamay. Alam mo ito. Diba? Kaya ho, ang pwede ko lang gawin ay yung magtiwala sa inyo. At yung pagtitiwala ko naman na ito, Lord, yung pagtitiwala ko naman na ito, eto naman. Di bahala ka na. Pinagtiwala ko sa iyo. Yun po ang ibig sabihin nung bagay na binabanggit ko. So, nasa kanya kung anong gusto po niyang gawin o mangyari. Hallelujah. Siya rin po ang pwedeng magpasya. Kaya wag po tayong matakot sa mga bagay na ito. Lalo na nga po, again, kung yung gagawin po ninyo ay para po sa pagsamba sa Panginoon. Kailangan ipakita nyo sa Diyos, Lord, ang pwede lang tumakot sa akin, kayo. Yung pwede nyong gawin sa buhay ko. Pero yung gawa ng kaaway, may sinabi ka na rin na pagtagumpayan mo na ang sanlibutan. 1 John chapter 3 verse 8, ano sabi ron? Naparito siya para wasakin ang gawa ng kaaway. At napagtagumpayan niya ito. So wala
Nothing by any means, sabi ron, shall hurt us. O, ito po yung pangatlong puntos natin. I am your God that will protect you. Ano po yung word dyan? Tingnan natin. Ayan, sabi ko, nothing shall by any means hurt you. Walang makakapinsala sa iyo. O, ito po yung laman nung pong Isaiah chapter, hindi po nailagay. Isaiah, kung nagsusulat kayo, 46 verse 4. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo ay iligtas at laging kalingain. Tingnan niyo yung word. Ako ang inyong Diyos. Again, the second time. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Hanggang sa pumuti at kayo'y tumanda. Tanong. Kung ang nasa isip ng Diyos ay pumuti ang buhok mo at tumanda, gaano katagal yun? O edi hindi ka mamamatay ng bata. Tama po ba? Yung iba nga iniiwasan pa pumuti ang buhok kaya tina ng tina. Sabi ng Panginoon, kahit magtina ka, darating din ang araw puputi yan. Pero hanggang sa puti ang buhok mo, iingatan kita. Tama ba? Yun ang pangako niya, hanggang sa tumanda ka. Iingatan kita. At ito matindi. Nilikha kita. Kaya tungkulin ko na ikaw ay ingatan at laging kalingain. May tungkulin ang Diyos at ginagampanan ng Diyos yung kanyang tungkulin na ano? Na ingatan tayo. Na ano pa? Sinisiguro po niya rito na tatanda tayo. Puputi ang buhok mo na walang mangyayari sa iyo o bagay na magkakasakit ka. Kaya doon sa word na binasa natin, nothing shall by any means hurt you. Walang makakapinsala sa iyo. Amen? Wala. At mamaya sa huli natin, may papakita ko sa inyo. Realidad yun. Nangyari. At kung nangyari yun noon, kaya uling-ulitin yun ng ating Panginoon. Amen. Panagoy 3:37, walang anumang bagay na mangyayari na hindi sa kapahintulutan ng Diyos. Ito nyo? So meaning, kung meron mang bagay na inalaw ang Panginoon sa buhay po natin, eto, katulad nito, alam nyo ng Diyos bakit nangyari. Bakit pinahintulutan niya na mangyari. At kung sakali man na ito ay mangyari, tingnan nyo ito ha, kung sakali man, God forbid, na ito ay mangyari, meron pa rin siyang salita dyan. Ito po, tingnan nyo yung salita niya. Tingnan nyo yung salita niya. Hosea chapter 6, sa loob ng 2 araw, ay mapapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang tayo mabuhay sa kanyang harapan. Hindi ko na kinuha yung verse 1. Kita niyo? Kung sakali man nadapuan kayo, gano'n na, ulsinali. Dahil sa pagsunod nyo sa akin, sa pagsamba nyo sa akin, sa pagsunod nyo sa kalooban ko, okay? Nahawa kayo. Kahit hindi nyo gusto. Ano sabi ng Panginoon? Sa loob ng 2 araw, palalakasin kita. Sa 3 araw, tatayo ka. Alam niyo bang iyan po yung word na pinanghawakan ko nung first time na tumayo ako, nung i-open po yung church? Kung natatandaan po ninyo, nung first time na ibinukas po yung church, tumayo po ako rito. 2 sunod. Pero pagdating po ng hapon, hindi na po ako nakabalik. Alam niyo kung bakit? Nilagnat po ako ng 40. 40, taas. Nung unang pumunta ako dito, pag uwi ko, hindi na ako nakabalik. Masakit na katawan ko. Nilalagnat ako. Kadagsaan po yun ng COVID. Sabi ng misis ko,
Naku po, eto na. Oh, ang misis ko ngayon nag-ano na rin. Habang ako inaasikaso. Pero kung talagang mahahawa sila. Andun ang anak ko, andun ang biyanang ko, andun ang misis ko. Magdamag yun. Yung pamangkin ng ate ko na nurse sa ACE, pinatawag po namin yon. Pinasaksakan ako ng ano. Sabi po sa akin nila, dali na ako sa ospital. Taas ng lagnat kailangan. Alam niyo ba sinabi ko? And even doon sa nurse na nagsaksak sa akin, bigyan niyo ako 2 araw hanggang 3 araw. Kapag sa 3 araw, hindi ako bumangon, dalhin niyo na ako sa ospital. Yun po yung salita na binitawan ko po sa kanila. Narinig yan ng misis ko. 2 araw hanggang 3 araw. Yun lang. Pag lumagpas doon, dalhin niyo na ako sa ospital. Nung gabi, nilalagnat ako. Kinabukasan po, hanggang sa pangalawa, nawala na ho yung lagnat ko. Pumunta misis ko. Sige po, for the glory of God. Dahil po may pangako ang Diyos. At alam ko kung ano yung pangahawakan kong salita ng Diyos. At walang mawawala sa akin kung i-claim ko man yung bagay na ito. Ikaw ang may sabi, sa loob ng 2 araw, mapapalakas niya. Sabi niya, mapapalakas niya tayo. At sa 3 araw tayo kanyang ibabangon upang mabuhay sa kanyang harapan. Yun po siya. Kaya kaya po nating panghawakan. Amen po mga kapatid. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Kanina. Nagpadala ng salot ang Diyos. Sa lahat po ng lugar sa Ehipto. Ang ginamit po niya, langaw. At tingnan po ninyo yung pong salot na ito na langaw. Hanggang sa sahig. Wala ho kayong makikitang sahig na hindi balot ng langaw. Tingnan niyo po ito. Kapag hinayagan, ano sabi ng Lord? Tingnan niyo. Padadagsa ang kusya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Mapupuno ng langaw ang mga bahay ng Ehipsyo, pati ang lupang kanilang lalakaran. Mapupuno, kapatid. Ilang langaw lang ang lilipad-lipad sa mukha mo, buwisit na buwisit ka. Tama po ba? Yung pong walang puwang na puro langaw. Abay, mas matindi po yan saan mo salot. Pati kalalakaran mo, may langaw. Buong bahay mo, puno ng langaw. Langaw, lumilipad. Pero tingnan niyo po ang kasunod. Ngunit, ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalan ni isa mang langaw para malaman niyang ako si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupain ito. Ano nangyari? Ang langaw kahit saan, meron. Tama po Hindi na naman niyo ako sinasagot. Pinahihirapan niyo na naman ako. Tama po. Pero bakit nagawa ng Diyos na i-spare niya ang Goshen? Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen. Pwede rin sabihin ng Panginoon na buong mundo mayroong pong coronavirus. Pero gusto kong ipaalam sa iyo, kahit na itong bundok ito ay puno ng coronavirus, ililigtas kita, iingatan kita, at walang virus na dadapo sa katawan mo, sapagkat ako ang iyong Diyos na magliligtas sa iyo. He can do it. Kaya niyang gawin. Kung napatunayan, ginawa niya rito. Kaya niya itong ulitin. At kapag yun ang sinabi sa iyo ng Panginoon, wala pong pwedeng mangyari na kahit na ano sa buhay po natin. So therefore sa akin, pwede kong sabihin sa sarili ko at sa atin pong Diyos, you are my defender. You are my salvation. You are my protector. You are my shield. You are my strength. And listen, church, kung bakit mayroong salita na naririnig kayo, kung bakit mayroong salita na sinasabi sa inyo,
At dun sa salita na ito ay hindi natin hahawakan at paniniwalaan. Bakit salita? Sapagkat din yung salitang na ito na narinig ninyo, na sinabi sa inyo, yan din po ang hahatol sa inyo. Yung salita eka na narinig ninyo, na sinabi sa inyo, yan din ang gagamitin ng Diyos na hahatol sa inyo. Bakit? Sapagkat yung sinabi ko sa inyo, hindi ninyo pinaniwalaan. Tingnan natin. Basa. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. May salita siyang ipinahahayag. Pero yung salita na ito ay parang binabaliwala. Hindi pinangahawakan, hindi pinaniniwalaan. Para ano ba eka't sinabi ko sa inyo na hindi kita iiwan, na ako ang iyong Diyos. Pero wala eka sa inyo ang humawak dito. At tama sinabi ng Panginoon. And here is my final word. Kaya ho, may pagdaramdam ang Diyos. Ito po sa verse 46. Tinatawag nyo lang akong Diyos. Yan lang po ang bawat isa sa atin. Tinatawag nyo lang akong Diyos, pero hindi ka ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo ginagawa yung inuutos ko sa inyo. Marami na ho tayong narinig. Hindi ho yung salita na narinig mo, kundi kung paano ka tumugon sa salita na ipinarinig sa iyo. Kahit ano po kasi ang salita na marinig mo, na wala po tayong aksyon doon sa bagay na narinig mo, ano po ang bunga nito sa iyo? Ito ho, para malaman ng Diyos na pinaniwalaan mo yung sinasabi niya sa iyo, na sumunod ka sa mga narinig mo dahil meron kang ginawang aksyon at hakbang doon po sa iyo narinig. Amen? Ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen? Ang salita ng Diyos ay may katotohanan. Amen? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. John 17:17, Thy word is truth. Ang salita mo ay katotohanan. At yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. At kung ito'y babaliwalay natin, ito ring salita na ito na narinig mo, yan din ang gagamitin ng Diyos na hatol sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon.